Pebrero 2, alas 3:30 ng hapon. Dito po sa Canal Saipon across Talavera River. Dito po sa Barangay San Nicolas, Bayan ng Llanera. At muli, ating po makakapanayam. Siyempre, ang ating mga kaibigan mula po sa NIA UPIS, mula po sa ugnayan para sa libreng irigasyon at serbisyo. At meron pong bagong magandang lalaki na nadagdag mula po sa kapatid din natin sa media, mula po sa DWNE, si Gian Lahom. Ayan. At mula sa NIA UPIS, siyempre si Engineer Leanyo at si Engineer Chris Dominic de la Paz. Okay. At Engineer, magpapasalamat po sila Magpapasalamat po sila dahil sa mga oras po na ito, umaagos na po yung patubig, lalo na dito sa Division 5. At kahapon, napansin din namin, meron ding umagos sa may barangay Santa Cruz, bayan ng Kuyapo, Division 6 na po ata nakakasakop nun. Ayan. At para po magpasalamat, si Cap Paul Alcantara, ang pangalawang pangulo po ng ugnayan para sa libreng irigasyon at serbisyo, ang may magsasalita. Hello po, Kuya Diego, at magandang hapon po sa inyo. Una, ay nagpapasalamat tayo sa Diyos at ginabayan niya ang mga gumawa po rito, mga Angels Builder. At siyempre sa pangunguna po ni Engineer Ruel Bihega at Engineer De La Paz. At kasama rin po natin ang tiga DWNA, si Kuya Gian. At syempre, nandito rin po ang mga kasama po natin, lagi nating trupa, si Cap Castro, si Kagagawad Biag, at si Kuya Konsyal, ano nang pangalan mo, Kuya? Kuya Soriano, Konsyal Soriano. At kami po ay nandito muli sa ngayon at na buong pusong nagpapasalamat po sa Angels Builder na gumawa po rito sa Saipon baril na to. Siyempre, ang talagang pinangunahan ni Engineer Ruel na talagang hanggang ngayon ay nakabantay pa rin. Opo. Kahit na talagang napakalakas na po ang daloy po ng patubig po rito sa Saipon na bagong gawa po na kikita naman po natin na talagang wala na yatang problema dahil natatanaw po natin dire-diretso na po yung agos po ng tubig. Nagpapasalamat po tayo dahil wala pong naging aberya ang gawa po nila. Yun lamang po at magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Siguro si Engineer Leanyo naman, ano pong may papabatid pa natin sa ating mga tagapakinig, tagapanood tungkol po dito sa Talavera Saipon. Parang meron pa atang tuloy-tuloy pang paggawa. Diego, bago yon ay ito yung tamang pagkakataon na kami, tayong lahat, ay magpasalamat sa Diyos sapagkat sa kanyang perfect will, nangyari po ang lahat ng bagay na ito sa kanyang itinakdang araw, panahon, nangyari po yung mga petsa na atin pong ipinangako nung una, January 30, January 31, at February 1. Ngayon po ay February 2, ang dumadaloy na pong tubig dito ay halos 40 cubic meter per second. Wow. Okay. Maganda na At po. ang magandang balita, yung pong strukturang ginawa natin, hindi man po namin siya 100% perfect, gaya po ng aming sinasabi sa inyo last time, pero siya po ay operational na. Diego, gusto ko rin samantalahin, salamat sa suporta ng head office, central office, yung ating pong mahal na administrator, nandito po siya kahapon upang kanya pong pangunahan yung pong testing and commissioning ng pong ating ginawang istruktura. As of yesterday, ay nag-release na po tayo ng halos 30 cubic meter per second at ngayon pong February 2 ay nag-add po tayo ng 10
cubic meter per second with a total of 40 cubic meter per second. Marahil ka, Diego, ito po ay nakakaabot na po sa ilang barangay ng Gimba. Pero dahil po ang programa ay talagang mauna ang Division 5 ng 1 week, yung pong para sa Kuyapo, para sa Nampikwan, para sa Anaw, para sa Ramos, ay next week po yun. Bibigyan po sila, ayon po sa schedule ng operation section, bibigyan po sila ng karampatang tubig para po sa kanila. Next week po yun, Diego, Kapitan, Kagawad, gaya po ng mga naunang schedule na palaging ang nauna po ay Division 5. Oh, Pero sa kasalukuyan, yung pong ongoing contracts ay temporarily suspended po siya, Diego, kasi hindi po kami po pwedeng magbaon ng pilote. Yung pong batang-batang konkreto ay pwede po siyang mayanig at masira. Na yun po talaga'y iniingatan natin. Ang ating pong main objectives talaga, Diego, nitong repair works na to ay to address po yung further displacement pa ng struktura. Na sa tingin ko naman po ay nagawa po natin kasi buhat po nung January 30, nag-fill up tayo ng barrel. January 31, nag-initial flow tayo ng 5 cubic meter per second. February 1 ay nag-release po tayo ng 30 cubic meter per second. Wala po siyang anumang paggalaw. Hindi po nagkaroon ng anumang minor displacement, ika nga. Pero ngayon, Diego, 40 cubic meter per second na po ito at wala po tayong na-observe. Bago po kayo dumating, Kagawad, Kapitan, nagpunta na po ako doon dahil close po ang monitoring namin. Kasama po ang survey ng Division 5 at naglagay na po sila ng mga benchmarking upang day by day makita po talaga kung may slight movement or any further displacement po ng ating struktura. From there, Diego, masasabi po natin na tayo po ay successful sa lahat po ng ating ginawa. Diego, salamat po sa radyo natin, Gimba, Kagawad, Kapitan. And today, kasama natin ang DWNE representing the provincial government of Nueva Ecija. At ito po, yung isang himala. Masasabi ko pong isang himala. Dahil sa loob po ng halos 50 days o 50 days na construction ay natapos po natin ahead of schedule, 1 month ahead of schedule, na di ba naman, Diego, Kagawad, yung po talagang original na pagpapadaloy ay March 1. Opo. Pero nangyari po yon 30 days ahead, naging February 1. Kaya po, Diego, sa mga tumatangkilik, sa mga followers po ng radyo natin, Gimba, at lalo na po sa mga buzzers ni Diego, Basos natin. ito na pong tubig ang magsasalita Opo. para po sa buong National Irrigation Administration at sa buong UPRIS. Ito na po yung magsasabi kung totoo yung pong aming mga binigay na petsa, kung totoo yung aming mga ipinangako sa mga magsasaka na matyagang nagtiis, naghintay, nangarap, na naginip. Diego, ito na po yung realization ng halos 2 buwan po nilang paghihintay. Diego, yun na pong tubig ang bahalang magsalita sa kanila. Salamat po. Engineer, nabanggit po ninyo, naka-suspend muna yung kontrata dahil hindi pa pwedeng maglagay ng pilote. Saka sakaling mga kailan po pagpapatuloy? Ang pinakabatang konkreto po natin ay January 24. Therefore, siya po ay magsisimula ng February 24 para po merong 1 month tayong curing period. Nangangamba po kasi kami, Diego, Kagawad, Sir, na baka kaya yanig ng struktura ay magkaroon po siya ng mga minor crackings pa at magkaroon po siya ng minor displacement pa. Kaya temporarily sinuspend po muna yung kanilang contract work at i-resume after po noong 30 days na curing period. Yung pong pilote ay within doon sa ginawang structure, no? Yung pong pilote ay continuation po yun ng 102 linear meters na sheet piling at meron pa pong kapupunan na 52 meters na sheet piling. Pero isa lamang po yun sa mga remaining activities. Magkakaroon pa po sila ng rubble masonry, magkakaroon pa po sila ng casting of concrete blocks.
Opo. So, bali, 3 activities pa po yung natitira ka, Diego. Opo, ito yung sinasabing defense, 10 meters from the structure, Ang right technical term po doon ay seal beam. seal beam. Seal beam. Right after nung pong first defense, sa left side ng struktura ay magkakaroon po siya ng seal beam. Opo. 10 meters away, yun po ay magdadrive po uli kami ng pilote doon upang masecure po yung lugar na kung saan ay nakalkal Opo, opo. nung mga nakaraang bagyo. Mm. Masigurado po natin na hindi na po siya uli makakalkal pa. Maglalagay po tayo ng seal beam 10 meters away from the structure. Yeah. Isa na lang po, engineer. Ito pong ginagawa natin, yung halos kalahati po, nung buong kahabaan po, nung siphon, di ba? Hinarangan po natin ng dike. Pero yung kabila po, may gagawin po ba doon mga future na project para sa protection? Yung pong total length ng ating structure ay 396 meters. Opo. At yung lamang pong naapektuhan ay halos 75 meters. Yun po ay na-complete na natin. At yung pong kapupunan pang 52 linear meters na sheet piling ay hanggang doon na lamang po yung phase 2, yung scope of work ng phase 2. Pero ayon po sa ating mahal na administrator kahapon na kung saan siya po yung nanguna sa testing and commissioning ng strukturang ito, ay nire-recommend po niya na iabot hanggang doon po sa 396 meters yung pong dulo kung saan ay po proteksyonan po natin permanente yung pong kanan at yung pong kaliwa nung canal siphon across Talavera River. Opo, ito po yung sa side na po ng Barangay Ligaya. Ano po? Hindi Sa ka, du- Diego. Itong side na Oh, Ligaya na po yun, yung kabilang dulo. Yung pong barangay boundaries o municipal boundaries ay hindi ko po kabisado. Opo. Maaring ang Kapitolyo, alam nila yung... Ito, San Nicolas, yung kabila po, Ligaya. Maaring ganun po ka, Diego. At yung pong nasimulan natin ay bandang San Nicolas. Opo. At yung pong kapupunan ay barangay Ligaya. Opo, ayan, ako, napakaganda po. So, sana masundan kagad, no? Bago po yung magkaroon uli ng mga pagbagyo. O, kasi Tama po, maaaring, Diego. parang litaw na rin no? Parang litaw na rin, Ang yung lumitaw po kabila po na yun. talaga ay halos 150 meters. Pero yung pong kapupunan ay sa kasalukuyan, siya po ay tinutumana. Tinatamnan po opo. siya ng sibuyas Okay. o gulay. So may takip. May takip May pa. takip po siya na silt or river mix material. Ayan, okay. So, meron pong babasahin. At siguro after nung basahin, yan, mahingan natin ng masasabi ang DWNE at saka si Cap Kaling. Po. Ito po yung ginawa ng ugnayan para sa libreng irigasyon. Mamayang magsasaka, LGU na NIA Upres at ugnayan para sa libreng irigasyon at serbisyo o please Nueva Ecija ay sama-samang magbabantay para sa proteksyon ng siphon, barrel, and illegal quarrying. Kami na kumakatawan sa organisasyon, tanggapang bibilangan sa sumasang-ayon na ang quarrying na ang layo ng siphon barrel ay walang 1 kilometro ay kailangang pagbawalang pahintuin. Pangalawa, magpanukala at magpatibay ng ordinansa ng mabigat na kaparusahan sa simula. Sino mang nagkakwari sa loob ng 1 kilometro layo ng siphon barrel. Pangatlo, gamitin ang mga kasalukuyang batas, kautusan, ordinansa para sa proteksyon ng siphon barrel. At pang-apat, kagyat na ipababatid sa publiko kung may nagkukwari sa loob ng pinagbabawal na bisinilidad. Niya, ang mga kaisahang nabanggit ay igiit sa lahat ng panahon para sa tuloy-tuloy
na pagsasaka sa Llanera, San Jose, Rizal, Muñoz, Gimba, Talugtog, Nambubuan, Cuyapo, Likab, Victoria, Anao at Ramos. Lagda ng pakikiisa. February 2, 2026, tanggapan ng organisasyon. Ayan. Siguro ito yung pagkakataon na maringgan natin yung bago nating kasama sa advokasya na proteksyon dito po sa Talavera Saipon ang ating kapatid mula sa DWNE, si Kuya Gian Lahom. Kuya Gian. Magandang hapon po, magandang araw po sa lahat. At una po, nagpapasalamat kami na lalo na sa Panginoon dahil napagsama-sama tayo, nagkaroon po tayo ng pagkakataon na magkasama-sama sa ganitong oras, sa ganitong mga pagkakataon. Pangalawa po, nagpapasalamat kami sa radyo natin Gimba sa paanyaya po na makita rin ng personal yung magandang naging proyekto po ng Neo Upris. Ganon din po na mapakinggan yung ating mga magsasaka po, yung ating pong mga kumakatawan sa mga magsasaka, mga barangay officials po natin. At kasama po ninyo, ang DWNE, katulad po ng radyo natin Gimba, ay kasama po ninyo kami sa mga layunin na makakapagpabuti sa sektor ng mga magsasaka, ganon din po sa kapakinabangan ng ating mga mamamayan. Tulad po nung patubig na umaagos ngayon, ay usahan po ninyo na sa parte po ng DWNE ay magiging daluyan din po kami ng impormasyon. Pero hindi po impormasyon na patungo lamang dun sa mamamayan, kundi maging daluyan din po ng mga impormasyon mula sa mamamayan patungo naman po sa mga concerned agencies, sa mga concerned officials para nang sa ganun po yung mga pangangailangan mapagtulong-tulungan po natin, ano man ang maging problema, agad po masolusyonan at agad po nating maaksyonan. Kaya po maraming salamat po sa ganitong pagkakataon na nagkakaroon po ng ugnayan at sa bahagi po ng DWNE, kasama po ninyo kami sa pagbibigay ho ng mga makabuluhan at paghahatid ho ng mga makatotohanang impormasyon. Ayan, okay. Siguro si Kagawad Arthur, baka meron din pong babanggitin dito sa commitment bilang sa UPLIS. Opo, sige. Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una po, mayroon po kaming binalangkas bilang ugnayan po doon sa UPLIS. Bilang napakalinaw po yung sinasaad ng ating binalangkas na bantayan at protektahan ang ating siphon barrel dito sa Llanera na kung saan ito po yung bunga ng ating kaibigan na si Project Coordinator, si Engineer Ruel Reaño Biga, na po sana andito po yung mga inimbitahan natin pipirma na kung saan po yung barangay captain dito sa nakakasagop ng Llanera at NGO Llanera. At ang buong lalawigan naman po sa pamumuno po ng ating gobernador, nandyan naman si kasamang Gian, siya po yung kinatawan ng probinsya. Siguro ang ating kahilingan po yung proteksyonan lang po ang ating siphon dahil po ito ay napakaraming umaasa at nakikinabang na magsasaka. Sana po na hindi na po mauulit sa nangyari pong ito na hindi po natin inaasahan. Sana po ulitin ko po muli na tayo po ang magbibigay ng proteksyon sa nagawang repair na po ito. Unang-una sa lalawigan ng Nueva Ecija, sa tingin ko sila po yung nangungunang magmalasakit sa itong nangyaring pag-illegal quarry sa malapit po dito sa repair na siphon. Kaya yun lang po at isang magandang hapon po sa inyo. Ayan. So, mamaya-maya po, pipirmahan po yung dokumento. Pero bago po pirmahan, siguro pakinggan na natin itong sasabihin ng Pangulo po ng ugnaya para sa libre irigasyon at serbisyo. Si Cap Carling Castro. Magandang hapon po sa ating lahat. Hindi ko nababanggitin na isa-isahin at nabanggit na naman na ho. Ako po ay nagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Yung mga problema natin na matagal na
pinapasan ng ating kalooban dahil dito sa project ho na ito sa pagkayari na medyo matagal yung unang schedule na pagkatapos buwan ng Marso, yung sinabi nila nung una, sa awa naman po ng Diyos, sa kakukulit natin, sa kapupunta natin dito kila Engineer Bihiga, yon ang hindi nababayaran para sa akin, yung mga kahilingan natin sa kanila ay natupad ho. Na ikanong iba, parang parang ano lang daw ang ginagawa namin dito. Pero para sa akin, malaking bagay ho, yung pagpunta namin, andyan ho sa engineer, hindi naman sila mahahamon kung wala ho yung nanghahamon sa kanila. Di po ba, engineer? Nahahamon dahil sa tayo ay makulit na pakiusap na kung maari magawa ng mabilisan at maayos naman yung pagkagawa, dagdagan ko ano yung dagdagan na kailangan diyan, mga equipment o manpower man, iawa man po ng Diyos ay nangyari naman po na ginawa po nila sa kadahilanan ng ating hinihiling sa kanila. At ito na po ang naging bunga na awa po ng Diyos. Sa halip na March 1 ay naging February 1 na isang buwan ang advance na pagkayari doon sa talagang target na March 1. Kaya malaking bagay po yun. At hindi po doon sa pagkatapos tayo po ay nagpapasalamat na para sa akin lang po. Ang isa ito, panawagan na lang po itong dugtong ko na ito. Bukod sa pagpapasalamat na nga, ay hindi maialis na dapat lang ho na yung pagbabantay na ika natin, ay patuloy ho yun. At mayroon ding nasabi si Apo Gian kanina na hindi lang yung pag-ano sa mga tao o sa tubig, kundi pati yung mga may katungkulan na dapat may concern dito. Doon po ako talaga kasama sa sinabi ng iyon at wala pong makakapigil dyan kundi po sa mga mga opisyal. Una, sa Kapitolyo po, di po ba? Sila ang may kapangyarihan na magpatupad sa pagbabawal sa pagkukwari ho dyan, sa illegal, sa dapat na hindi kuhanan. Pangalawa siguro, nakatulong po ng ating gobernador, munisipal na nakakasakop po rito, bayan ng Llanera. At panghuli, itong barangay na nakakasakop po, kung wala po silang concern dyan, patuloy pa rin po yan, hindi natin aasahan na yan ay magtatagal kung ganun na ganun ang gagawin. Lalo na, mayroon pa akong natatanaw po na isa na saipon din dyan na nadadaanan ho natin, labas na rin ho yung barrel . Kaya hindi malayong ganito rin ang mangyari kung hindi po mabantayan ng gusto. Kaya kami po ay nakikiusap sana para pong awa sa maraming mga magsasaka na naapektuhan nitong pangyayari ho na ito, pakibantayan po sana natin na mga yung nasa posisyon. Kako na lang, mahirap naman na banggitin pa kung ano pa. Nasa posisyon, sama-sama po yan kung maaari. Pakiusap lang po at marami pong mamamayan na naapektuhan yan. Maraming magsasaka. At nagutom, ika na lang ho natin dahil yung inilaan ho na pangkain ay para sa maagang pagtatanim. Ngayon ay pahuli na yung pagtatanim, saan sila kukuha ng karagdagan ho noon? Maghahagilap na lang ho. Kaya sana po, makonsensya naman po kayo sa mga maraming magsasaka na magutom. Yun lang po. Okay, o sige po, kagawad, ipapapirma na po natin.